In Psalms 96, it says, O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His courts. Worship the Lord in all His holy splendor. Let all the earth tremble before Him. Tell all the nations, the Lord reigns. The world stands firm and cannot be shaken. Tayong lahat, let us tell the world, the Lord reigns. Ang Panginoon natin ay buhay, ang Panginoon natin ay totoo at i-spread natin ang Kanyang goodness. And i-ask natin sa God, Lord, fill me with your Holy Spirit para ma-fulfill ko yung role na yun. And that's what we're going to do today as we worship na andun yung prayer natin of surrender and offering to our God. Hallelujah. Let us worship our God. Hallelujah. We worship you, O Lord. Hallelujah. Ito kami, Panginoon, nag-worship sa iyo sa banal mong pangalan. Magpapagamit. Gamitin niyo kami, O Lord. Hallelujah. 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 Yes, O Lord. You said, ask and you will receive whatever you need. You said, pray and I'll hear from heaven and I'll heal your land. Yes, O Lord, we pray na gamitin niyo kami, Panginoon. You said your glory will fill the earth like water the sea. You said, lift up our eyes, the harvest is here, the kingdom is near.
nandito kami, ang aming mga buhay, we offer it to you, O God. Gamitin niyo po kami. Gamitin niyo kami to spread your word, to share your good news. Ang lahat ay makakilala sa iyo, Panginoon Jesus. We ask for the nations. We ask for our neighbors, O God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, I ask for the nations. Oh Lord, I ask for the nations. We pray for our land, oh God. Oh Lord, I ask for the nations. Says, oh God, hallelujah. Oh Lord, I ask for the nations. Oh Lord, we ask. Oh Lord, I ask for the nations. Yes, oh God, we pray for our land. We pray for everyone. Oh Lord, I ask for the nations. Yes, oh Lord, we ask for it, oh Lord. Oh Lord, I ask for the nations. You said, I said I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of our hearts. Yes, oh Lord, it's the shores and the islands will see your light as it rises on us. I said I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of my heart. It's the shores and the islands will see your light as it rises on Yes, oh Lord, we commission ourselves, oh Lord. We will follow you, oh God. Pupurihin ka namin, oh Lord. Sasambahin ka namin. At kami po ay gagawa according to your will, oh Lord. Use our lives, oh God. Use our lives, oh God, para sa glory niyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito po kami, magpapagamit. At sa oras na ito, as we worship you, lahat po ay magsusurrender ng kanilang mga buhay. Lahat ay magpapagamit sa inyo, Panginoon. Naandoon po yung commitment to worship you, to serve you, and to declare that you are God and you alone should be worshipped and to be adored by everyone. Hallelujah! Purihin ang banal mong pangalan, sambahin ka sa spirito at katotohanan. Dinadakila ka namin, O God. Pinapupurihan ka namin, Jesus. We worship you. We worship you. We love you, O Lord. Deserve mo, Panginoon, na maparangalan. Deserve mo, Panginoon, na makilala ng lahat ng lahi, na makilala ng lahat ng tao. Hallelujah. We worship you, we love you, and we offer all this prayer and thanks in Jesus' name. Amen, amen, amen. Good morning po sa ating lahat. Let us worship our God in reverence, in spirit and in truth. Handa na ba ang lahat na magpuri sa ating God? Let us declare that Jesus is alive
Hallelujah. 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 Let your name, let your glory fill this earth. Hallelujah. Hallelujah. Nawa makilala ka ng lahat ng tao, Panginoon. Lahat ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, O God. Lord, we come to you, O Lord, hindi lang para kami ay maligtas, but gusto namin, Panginoon, na magpagamit sa iyo, Lord. Hallelujah. We offer everything to you, O God. Ang buhay namin, Panginoon. Use it, O Lord, for your glory. Every knee will
sa God. Let us commit our lives to Him. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Gamitin niyo, Panginoon, ang lakas namin, ang meron kami, our gifts, everything that we have, oh Lord. Yes, oh Lord, here we are. Yes, oh Lord. Here I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me. Yes, oh Lord, gamitin niyo ang buhay namin. Here I am. Here I am, send me. Here I am, send me, God. Whoa, yes, now, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, oh, move our hearts. Yes. Send me, God. Oh, here I am. Here I am. Send me. Here I am. Send me, God. Holy Spirit, come in power. My life is yours. Hallelujah. We ask you, Holy Spirit, to come. Start a fire. My life is yours. My life is yours. Holy Spirit, come in power. My life is yours. My life is yours. Holy Spirit, come, start a fire. My life is yours. My life is here. I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me, God. Oh, here I am, send me. Here I am, send me, God. Send me to the nations, send me to my neighbors, send me with your love. Send me to the nations, send me to my neighbors, send me with your love. Send me to the nations, send me to my neighbors, send me with your This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas.
a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Noong 19th century, mayroong isang farmer na nagngangalang Ali Hafed. Si Ali ay isang sobrang yaman na very contented na siya sa kanyang farm sa Africa. Malawak yung kanyang lupain at maganda yung ani niya, hindi siya kinukulang, sobrang maayos na yung kanyang buhay, masaya yung kanyang pamilya. Pero isang araw, may bumisitang isang merchant sa kaniya. Kinuwentuhan siya nito tungkol sa mga diamonds, kung gaano ito kaganda, kung gaano ito kakinang, at kung gaano kalaki yung value ng mga diamond. Na kung paano ang isang tao na may isang dakot ng diamonds sa kanyang mga kamay ay kayang bilhin ang buong bansa niya. Wow, higit pa dun sa farm niya. And since then, nung narinig niya yung kwentong yon, nawala yung peace of mind ni Ali Hafed. Hindi na siya makatulog. Pakiramdam niya, bigla na siya ay mahirap na or wala na siyang yaman dahil wala siyang diamonds. Kaya, ang ginawa niya, yung kanyang ari-arian, yung kanyang farm na napakalaki, napakaganda ng ani, binenta niya. Iniwan niya yung kanyang family at nag-travel siya sa buong mundo para maghanap ng diamond mines. Naghanap siya sa Europe, naghanap siya sa Spain, pero wala siyang nahanap miski isang diamond mine. Fast forward, naubos ang lahat ng kanyang pera, naging miserable ang kanyang buhay at nawalan siya ng pag-asa. Namatay siya bilang isang pulubi sa isang malayong lugar. Meanwhile, doon sa iniwan niya na lupain, iniwan niya na farm na binenta niya, yung lalaking bumili ng kanyang farm, yung bumili ng farm ni Ali Hafed, isang araw, nagpapainom siya ng mga asno niya doon sa sapa, sa likod lang mismo ng bahay ni Ali Hafed noon na tinitirhan na ngayon nung bumili. May napansin siyang isang kakaibang bato na kumikinang sa ilalim ng sapa. Nung pinasuri niya ito, nalaman niya na isa pala itong napakalaki at napakagandang diamond. Nung hinukay nila yung buong farm at kanilang chinek, yung binenta ni Ali Hafed na farm, na discover nila ang Golconda Diamond Mines. Isa sa pinakamalaki at pinakamayamang minahanang brilyante sa buong history ng mundo. Namatay si Ali Hafed nang naghahanap ng kayamanan sa malalayong lugar. Hindi niya alam na tinatapakan na pala niya, araw-araw ay yung hinahanap niya. Church, all month long, ang pinag-uusapan natin ay yung heart ng God para sa mga lost, para sa mga unbelievers. Nakita natin yung encounter ni Prophet Isaiah at naging prayer natin yung sinabi din ni Isaiah, "Here I am, send me." Nakita natin kung gaano kalaki yung harvest at kung gaano kaunti ang workers. Kaya nag-pray tayo na gamitin din tayo ng God para isend tayo. At na-realize natin na binigyan tayo lahat ng Holy Spirit ng spiritual gifts para ma-accomplish ang purpose ng Lord sa body of Christ. So ngayon, handang-handa na tayong humayo. Amen? Handang-handa na tayong mag-go. Amen? So tayo na, mag-alisa na tayo, magsiliparan at magpunta na tayo kung saan-saan. At ang laging nasa isip natin ay, Lord, saan kaya mo ako gagamitin? Saan mo kaya ako dadalhin para maging effective na mag-represent sa iyo, Jesus Christ? Saan mo kaya ako ipapadala? Saang deserted place mo kaya ako dadalhin? Saang malaking ministry or saang bansa mo ako dadalhin para maging missionary? Fina-fantasize natin yung pagiging blessing sa mga taong hindi natin kilala sa mga malalayong lugar.
Pero what if, katulad ni Ali Hafed, hinahanap natin yung mission na malayo pero nakatayo na pala tayo sa mismong mission field kung saan tayo tinawag ng God? What if the place where God wants to use you is exactly the place where you are standing right now? Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang Word of God sa Matthew 5:13-16. Sabay-sabay po tayo. Go. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bago po tayo manalangin at i-ask ang guidance ng ating Panginoon, ang tanong ko po sa inyo ay, paano kung ang hinahanap mong calling ay hindi pala nasa malayo, kundi nandito mismo sa lugar na kinatatayuan mo ngayon? Are you ready to shine? Are you ready na magliwanag sa loob ng inyong tahanan, sa iyong workplace, sa iyong school, kung saan ka plinant ng Panginoon? Let's pray. Father God in heaven, we thank you for this wonderful day. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, isang Diyos na nagbigay sa amin ng purpose. Tumawag sa amin, hindi mo lang kami niligtas mula sa aming mga kasalanan, binigyan mo pa ng layunin ng aming mga buhay. And Lord, teach us to embrace our calling, O God, our identity in you, O God. At patuloy po naming ma-realize at makita kung saan mo kami inilalagay, Panginoon, na may layunin ka kung bakit kami nandito sa aming mga pamilya, nandito kami sa lugar namin, at nandito kami sa mga workplace and schools namin, Panginoon. May purpose ka, Panginoon. At Lord, wag mo pong hayaan na sayangin namin ang mission field kung saan inilagay mo na kami, Panginoon, at hanapin namin kung saan-saan ang malalaki at mga grand na mga mission, O God. Lord, pagkatiwalaan mo muna po kami, O God. Mapagkatiwalaan mo muna po kami sa maliit kung saan mo kami inilagay. Nang sa gayon, mas maging effective kami pag tinawag mo na kami, O God, for bigger ministries. Sa inyo po ang papurit pa salamat. Patuloy po namin binubuksan ang aming mga puso at ikaw lamang ang mangusap sa amin, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po kayong umupo. Palagi po nating naririnig yung sikat na verse mula sa Colossians 3:17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tapos po pag nag-jump tayo sa verses 23-24, sabi po dyan, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Kapag naririnig natin ang salitang serving the Lord, ang naiisip natin agad ay malalaking ministry. Amen? Pag itong taong to nagsiserve sa Lord, pastor agad. Di ba? Parang ganun. Or missionary agad. Or malalaki agad ang kanya nagagawa para sa Lord. Mission trip. Or ibang bansa. Or pagtayo sa malalaking stage. Or ang kausap mo ay malaraming mga tao agad. Pero pansinin niyo yung sinabi ni Paul, whatever you do. Ibig sabihin, pati yung pagpasok mo sa opisina, paggawa ng assignment sa school, pagtitinda kung yun ang ginagawa mo, or yung pag-aalaga mo sa pamilya mo, sa bahay, all of it is an act of service to God. Dapat lahat ng ating ginagawa ay maging serbisyo or pagpupuri or a way for us to glorify our Heavenly Father. Ang problema, madalas natin itong namimiss. Na-overlook natin yung mga bagay na ang lapit-lapit sa atin. Kagaya ng muta, na kapag nasa mata mo, hindi mo makita, pero pag nasa mata ng iba, ang daling makita, di ba? Pag sobrang lapit feeling natin, hindi na natin napapansin. Or feeling natin we are still in control.
Pero nakakalimutan natin lagi. Laging malayo ang tingin natin kapag mission ang pinag-uusapan. Kaya hindi natin napapansin yung mission na nasa harapan na natin. We keep looking for a grand assignment. Tama? And we completely ignore the place where God has already planted us. Tanungin mo ngayon katabi mo, nasan ka ngayon? Diba? Nakikita ba natin kung saan tayo nilagay ng God natin ngayon? Kaya ngayong umaga, I want to share with you a message, the missing field. Kasi ang problema sa atin, yung mission pala, yung mission field na ibinigay sa atin ng Panginoon, nawawala dahil hindi natin nakikita ang halaga nito. Minsan, ang pinakamalaking mission field natin ay yung mission field na madalas nating namimiss out or hindi napapansin. Kasi akala natin, the calling of God is always about going somewhere else. We think being sent means leaving. Kinakailangan mo ba talagang umalis para lang gamitin ng Panginoon? The truth is, being sent isn't only about where you go. It's about how you live where God has already placed you. Kasi kahit magpunta ka kung saan-saan, kung ang buhay mo ay hindi pa nabago at hindi mo naiipamuhay ang principles of the Word of God at si Jesus Christ, kahit marami kang pamasahe, sayang lang yan kasi walang mababago sa buhay mo. Kaya kinakailangan alam natin kung saan tayo nilagay. It's about how you live where God has already placed you. Kaya bago tayo maghanap ng ibang lugar na pupuntahan para mag-serve, first thing we need to recognize is God's intentionality. Kailangan muna nating intindihin kung bakit tayo ay inilalagay ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon, sa mga families natin ngayon, sa lugar kung nasaan ka ngayon. Kasi if you're not effective here, kung nasaan ka dyan sa kinatatayuan mo, how can you expect for God to expand your mission field? Amen? And this brings us to our placement. Sabi niyo nga, placement. Tingnan natin ulit yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:13. You are the salt of the earth. Yung mga Jewish people po back in the first century, alam na alam po nila yung context or ibig sabihin ng phrase na ito, you are the salt of the earth. Wala kasi silang ref during that time. Kapag nakahuli sila ng isda galing sa Sea of Galilee or kapag nakapagkatay sila ng hayop na kinakailangan nilang ma-preserve, ang gagawin nila, babalutin nila yun ng asin. Balot na balot yun ng napakaraming asin. And salt was not just for flavoring or para sa taste lang. Primarily, it was a preservative. So, pinipigilan ng asin na mabulok ang karne at mapanatili na edible ang isang pagkain. Kaya binabalot nila ng asin ang mga nahuhuli nilang karne. It stops corruption. Pero di ba para mag-work ang asin, hindi pwedeng nasa loob lang siya ng jar. Nasa loob lang siya ng kanyang lalagyan. Hindi mo pwedeng tingnan lang asin at sabihan yung asin, ang ganda ng asin, ang puti, ang kintab. Di ba? Napakahuli ng asin, nandun lang sa lalagyan niya. Walang purpose ang asin kung nandun lang siya sa lalagyan niya. Hindi po pan-display ang asin. Para gumana ang asin, kinakailangan mo siyang ikuskus or ibalot doon sa mismong karne na kinakailangan i-preserve. Kailangan siyang pumasok doon sa part na pwedeng masira or mabulok. Church, you don't need to look for a mission field yet because you are the salt of the earth. At ang God, ikinukuskus ka na niya noon pa doon sa lugar or sa meat of the world kung saan gusto ka na niyang gamitin. Nandyan ka sa lugar mo, sa family mo, sa community mo, sa workplace mo, sa school mo, dahil ikaw ang asin sa lugar na yan. Nasaan ka ba ngayon? Nandyan ka sa family mo, nandyan ka sa lugar kung saan tinawag ka na talaga ng Panginoon sa neighborhood mo. God strategically and intentionally planted you exactly where you are today. May purpose ang Lord kung bakit nandyan ka. Hindi yan aksidente. Minsan nagtatanong tayo, ba't kasi ganito yung pamilya ko? Diba? Kung born again lang sana si nanay at si tatay, edi sana ang daling sumimba. Ganun tayo. Kung sana lang kasama ko na sila sa simbahan, yun agad yun nasa isip natin. Pero hindi natin nakikita sila as our mission.
as part of our mission. Sana ako ay kasama doon sa mga ministry, doon sa mga malalayo. Sana ako ay nakasama sa Mindoro kung hindi lang kontrabida yung mga nanay at tatay ko at born again din. Di ba, may ganun tayo, lalo ng mga youth. Gusto mo mag-mission, gusto mo sumama sa ganito, hindi ka pinayagan ng magulang mo kasi hindi sila born again. Tapos sasabihin mo, kung born again lang sila, sana madali ako magmi-mission. What if sila yung mission mo muna bago ka lumayo kung saan-saan? Hindi aksidente na dyan ka nagtatrabaho. Hindi aksidente kung sino yung mga naging classmates mo. Hindi aksidente kung sino ang naging asawa, anak, or extended family mo. Gusto mong maging missionary sa ibang bansa? Gusto mong mag-lead ng isang malaking outreach program? Mga charity places? Gusto mong mag-start ng ampunan? Gusto mong mag-mission sa mga kulungan? Isa yung napakagandang dream for the kingdom of God. Pero minsan, dahil sa mindset na yon, nagiging selective tayo. Nagiging choosy tayo sa mission natin. Kung saan tayo gagamitin ng Lord. Feeling natin, may specific people lang kung saan tayo tinawag ng God. Yung mga tao na sa tingin natin ay worth it of our service. Tama? Sila lang yung dapat tulungan. Sila lang yung dapat abutin. Yung mga taong nasa malalayong lugar na hindi naman natin kaano-ano. Pero kapatid, have you looked at your own family? Have you looked at your own workplace? Natingnan mo na ba ang community mo kung nasan ka ngayon? Bago mo sabihin, Lord, send me to the nations. Di ba? Kinanta lang natin kanina. Ang question ng Panginoon, have you even tried being a blessing sa lugar kung saan ka nilagay niya? Nag-try ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, nag-try ka na ba? Di ba? Reklamo tayo ng reklamo sa sitwasyon natin, pero may ginawa ka ba? Iyan, di ba? Reklamo ka ng reklamo, yung mga pamangkin ko, yung mga anak ko, yung mga ganito ko, ganito, ganyan, ganyan. Have you done something? May ginawa ka na ba? Akala natin ang misyon nasa labas lang. Pero ang totoo, God places us in our very own homes and offices as our primary place of assignment. Pero dito madalas lumalabas yung totoong struggle natin. Napansin niyo po yung mga malls or mga high-end na mga restaurants, kapag nasa front area ka, makikita mo yung kanilang display window, talagang intentionally bubog yan. Yung kanilang mga pader, para kita mo yung loob, ang ganda, ang perfect ng ilaw, ang linis-linis, yung mga staff nakangiti, ang gaganda ng damit, ang gaganda ng mga tindig, pati buhok, talagang pitis na pitis, very aesthetic and welcoming. Pero subukan mo sumilip doon sa likod. Doon sa ang nakasulat na pinto ay staff only, sa kusina or sa stock room. Madalas nandun yung totoong kalat. Tama? Magulo yung mga boxes, tambak yung mga hugasan, yung mga staff, yung chef, nagsisigawan sila lahat, stress yung mga tao, puro mancha ang damit, ang gulo-gulo. Alam niyo ba na minsan ganyan ang nagiging setup natin bilang mga Christians? Ginagawa nating display window lang natin ang church. Pag nandito tayo every Sunday, perfect ang ilaw natin. Tama? Nakasmile tayo. Puro grace ang mga sinasabi natin. Puro blessings, puro smile, at ang galing-galing natin makipagkapwa sa iba. Pero pag uwi natin sa bahay, pagpasok natin sa trabaho, pagpunta natin sa school, sa mismong stock room ng buhay natin na hindi nakikita ng maraming tao, doon lumalabas yung totoong kalat. Yung inis, ang daling, sa church, ang daling magpigil ng inis. Pero pag nasa bahay, bakit wala namang ginagawa sila? Inis ka na kaagad, di ba? Bakit kaya pagka nasa church, ang babait natin, pero sa bahay or dun sa mga lugar na nakakalimutan natin, wala. Ang bilis mawala ang ating pasensya. Hindi tayo pwedeng mag-claim na missionaries tayo sa labas kung magkaiba ang pag-uugali natin kapag walang nakatingin na ibang Kristiyano. And ito po ay dinadala lang tayo sa core issue ng ating identity. Very important na malaman natin ang ating identity. Sabi nyo nga, identity. Yan. Ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:14-15, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand,
and it gives light to everyone in the house. Kung mapapansin natin yung location ng light, bago magliwanag yung city on a hill, saan muna yan nagbibigay ng liwanag? Sabi diyan, it gives light to everyone in the house. Sa loob muna ng bahay, ang hirap-hirap kasi kung nagliliwanag ka, doon agad ang liwanag mo, tas yung nandun sa malapit sa'yo, hindi mararamdaman, imposible po yun. Ito yung pinakamasakit na reality natin bilang mga followers of Jesus Christ. Bilang mga Kristiyano, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na dichotomy of identity. Nagkakaroon tayo ng double life. Hindi tayo consistent. Nag-iiba-iba tayo. Para tayong nagkakaroon ng multiple identity disorder, di ba? Nag-iiba. Sa church, ako si John David na mabait. Pero paglabas ng church, ay, iba na ako. Iba na ang identity ko. Kapag nandito tayo sa church, ang babait natin. Kapag kasama natin ng mga pastors, di ba? Kapag kasama natin ng mga ministry heads, mga co-workers sa mission, ang babanal natin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Di ba? Pero pag uwi natin sa bahay at pagkasama na natin yung mga taong unang-unang pinagsendan sa atin ng Panginoon, ibang identity na ang lumalabas. Gusto nating baguhin ang mundo. Ouch! Di ba? Sapol tayong lahat. Kasi feeling natin, maiintindihan naman nila ako dito sa bahay, na okay lang na may pitik at nasa bahay I can be who I am. Pero hindi Kung makikita natin na misyon din natin sila at kinakailangan din natin silang dalhin sa Panginoon, magiging intentional tayo sa ating pamumuhay. Amen? Gusto nating pumunta sa missions, pero yung mismong kamag-anak mo, yung pamangkin mo, yung mga kapatid mo, ang tingin sa iyo ay hindi blessing. To be honest, baka nga iwas na iwas sila sa atin kasi ang sasama pala ng ugali natin kapag kasama sila. Oy, may iniisip na iba, pero ang isipin mo kapatid ay ikaw. Okay? Isipin natin ang ating mga sarili. Ang galing natin magturo ng love, grace, and patience. Pagka Sunday school or sa mga Bible studies, pero yung mga kapitbahay natin, kaaway natin dahil lang sa paradahan, kaaway natin dahil lang sa sinampay, kaaway natin dahil lang ang aso ay umihi sa iyong halaman, tapos ang dami ng in-escalate mo na kaagad ang issue. Yung mga pamangkin natin na pinagmumura natin at talagang pinagbantaan na natin ang buhay dahil sa kanilang nagawang mali. Yung mga pinsan natin na ang tingin natin ay hindi na love sila ni Jesus at ang tingin nila sa iyo ay holy at hindi nila kayang maging kagaya mo, kaya hirap na hirap sila maging born again. Paano tayo nang gagamitin ng Lord doon sa mga malalayong lugar? Paano natin i-expect na babaguhin ng Lord ang ibang bansa gamit tayo kung yung katabi lang natin sa bahay ay hindi tayo makakitaan ng grace? Hindi tayo patient, hindi tayo loving, hindi tayo Christ-like. Kung walang nakikitang pagbabago yung mga taong kilala tayo behind closed doors, then our light is hidden under a bowl of hypocrisy. Si Apostle John po, sinabi niya very bluntly sa 1 John 4:20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Diba? Paano mo nga naman mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita, na hindi mo nakapikit ka na nga lang, tapos mag-i-imagine ka pa ng mukha yung iba? Paano mo mamahalin yung God na kinakailangan ng faith para mahalin mo kung ang mga taong nahahawakan, nakikita mo at kasama mo ay hindi mo kayang mahalin? Diba? Hindi ka pwedeng maging superhero ng gospel sa labas tapos kontrabida ka naman sa sarili mong bahay. Diba? God tests our faithfulness sa mga maliliit, sa mga hindi nakikita, and even sa mga frustrating interactions with the people closest to us. Kaya bago tayo umasa ng malalaking platform, bago tayo manghingi ng Lord, palakihin mo lang ang church namin, talagang marami akong madadala sa iyo. Wow, ganun na. Lord, gawin mo lang talagang ako yung nagpre-preach dyan sa una.
naku, talagang mas maraming mabibless. Di ba? Yung ba yung nasa isip natin, we are waiting na palalakihin ng Diyos ang ating platform before we could become a blessing? Kailangan muna nating ayusin ang ating representation. Sabi nyo nga, representation. Sa Colossians 3:17, nagbigay po si Apostle Paul ng isang napakagandang reminder para sa everyday life natin. Sabi po dyan, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At pag nag-jump po ulit tayo dun sa verse 23 to 24, dinagdag niya, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. It is the Lord Christ you are serving. When you are serving someone, when you are working for someone, do it as if you are working for Jesus Christ. Gawin mo yun dahil ang pinaglilingkuran mo talaga. Actually, I see Jesus Christ at hindi yung taong yun. When you do your ministry, you don't do your best just because the pastor is there. You don't do your best. Hindi ka mabait just because you are serving someone na nasa posisyon sa church. No. We are serving because of Jesus Christ. Amen? Na nagmahal sa atin at binigyan tayo ng buhay. Yung word po na name, doon po sa verse, doon po sa Colossians 3:17, yung word po na name dyan, ang Greek word ay onoma. Sabi nyo nga, onoma. At hindi ang ibig sabihin yan ay label lang or title or proper noun lang. Pangalan lang talaga. Back in the day, to do something in someone's name, ang ibig sabihin po nun, you were carrying their absolute authority. When you do something in someone's name, ikaw ay may authority. Dala-dala mo yung authority ng taong yun. Kaya nga, when we are being called as Christian, when we claim that we are followers of Jesus Christ, we are Christians, dala-dala din natin ang authority ni Jesus Christ. Amen? And more importantly, you were carrying their character. When you are called na dalhin yung pangalan ng isang tao, hindi lang authority, pati yung character. Minsan, tuwan-tuwa tayo sa authority na binigay sa atin ni Jesus Christ. Masyado nating ini-impose sa lahat. May authority ako. Di ba? I'm holy. I'm banal. Mas banal ako sa inyo. How about the character of Jesus Christ? Kine-carry ba natin para ipakita sa ibang tao? Ibig sabihin ng mission natin ay hindi lang nag-i-start kapag may hawak lang tayong mic. Amen? Ang mission natin ay hindi lang kapag nasa stage tayo or nakatayo tayo sa unahan or sa pulpit. Whatever you do, ang sabi, kapag naghuhugas ka ng pinggan, do it in the name of Jesus. Amen? Amen. Kapag nagko-compute ka ng payroll sa opisina, do it as if you are working for the Lord Jesus Christ. Kapag nag-aaral ka, gumagawa ka ng thesis, di ba? Do it with all your heart, representing Jesus Christ. Hindi ka pupunta sa recto para matapos ang iyong thesis. Hindi mo dadayain. If you are a student, your school is your mission field. Mag-excel ka sa pag-aaral mo. Respect your teachers and show grace sa mga classmates mo. If you are a businessman or an employee, your workplace is your mission field. Maging tapat ka sa mga clients mo. Huwag kang mangupit sa office. Huwag kang manlamang ng kapwa. Huwag kang mandaya sa tax. Huwag kang mandaya sa resume. Babaguhin ko resume ko para matanggap agad ako. Hindi. Magiging tapat tayo sa kahit katiting na bagay para sa ating Panginoon. Because that is how we carry the authority and the name of Jesus Christ, His character. If you are a parent, your children are your first disciples. Mga magulang, amen? Ipakita mo sa kanila kung gaano kabuti ang God, hindi lang sa pagpilit sa kanila na umaten kayo, di ba? Minsan pagod ka nang mamilit na umaten sila sa church, pero hindi mo pala na ipapakita ang patience at love kapag kakaunting pagkakamali nila. Paano sila aaten sa church? We are called to represent Christ through our words, our character, and our daily witness. Hindi pwede na ang galing-galing nating mag-memorize ng Bible verses, pero bagsak naman tayo sa application ng kindness. Di ba? Kasi the world is not reading the Bible directly.
Ang mundo po dyan sa labas, hindi nila binabasa ang, kunwari nakita kanila, tama ba yung ugali nung kapitbahay kong born again? Check nila sa Bible. Hindi sila ganun. Na parang, ganyan ugali nila. Siguro may ibang mga tao na ganun kaano. Pero hindi nila kinakailangan patunayan kung tama ang ginagawa mo gamit ang Bible. But instead, they are just merely reading our lives. Dahil tayo ang Bible na binabasa ng mga kapitbahay natin. Amen? Ikaw ang gospel na nakikita ng boss mo. Kaya, magiging intentional tayo yung maglalakad ka lang nga, talagang ipapakita mo na naku, may makakasalubong tayo kapitbahay, ngiti. Kinakailangan ngumiti. May nakita ka mga tao, may problema, anong pwede kong gawin? Be intentional. Kami po ni Pastora, pag naglalakad po sa Kalaka, doon po kasi, bago ka makarating sa church, talagang mga iskinita, gaganyan ka, no? Talagang kinakailangan mong maging intentional kasi lahat ng mga tao sa labas, sisilip, ngingiti. Di ba? At sasabihin nilang, hello po, pastor, pastora. At hindi pwedeng suplado ka doon. Kinakailangan nakangiti ka lagi. At dito din sa church, no? Lahat, batiin natin, ngitian natin, abutin natin ang isa't isa. Because you are Christ representative. Sabi mo nga, representative ka ni Christ sa katabi mo. I-represent natin si Christ ng tama. So maging pagpapala tayo at ibigay natin ang pag-ibig na dapat lang nating ibigay sa iba. Because we are the representation of Christ dito sa mundong ito. Kasi hindi bababa si Jesus Christ maya't maya, tuwing nakalimutan mong ngumiti kay kapatid, ay bababa si Jesus Christ, huy, ako na lang ngingiti sa'yo. Hindi! Tayo ang kinakailangan mag-represent para kay Jesus Christ. God is calling us today to align our everyday lives with His grand mission. Nitong nakaraang buwan, binalik-balikan natin ang principle na ito. Buong buwan, no? Kailangan nating sagutin ang tawag ng Diyos katulad ni Isaiah. Kailangan nating makita na urgent ang harvest at kukunti lang ang laborers. Kailangan nating gamitin yung mga spiritual gifts na binigay sa atin ng Holy Spirit. Pero ngayon, nilalagyan ng Panginoon ng validation ang lahat ng yan. All our calling, all our urgency, and all our gifts must be lived out faithfully right where we are. Nag-i-start ang misyon sa loob ng ating mga bahay. Amen? Nag-i-start ito sa kung paano natin i-treat yung asawa ninyo pala. Wala pa pala po ako, asawa ninyo, anak ninyo, mga kapatid ninyo, kapitbahay nyo. Bumili kayo dyan sa labas, nabigyan lang kayo ng maling order, ay talagang kung ano-ano nang nasabi natin, di ba? Hindi lang nabigay yung sukli sa jeep para sa 5 piso, magwawala ka. Is that the character of Jesus Christ in us? It spills over sa ating mga opisina, sa ating schools, at sa community natin. And if we're going to take ground this year, at kung tinatanong natin, who will carry God's mission? Sinong magdadala ng misyon ng Diyos? Ang sagot ay walang iba kundi ikaw at ako. Lahat tayo. Hindi natin pwedeng iasa sa isang tao lang. Hindi natin pwedeng iasa sa mga bagyo at lindol na kapag may bagyo, magbabalik yan sa Lord. Kapag lumindol, yung mga yan ay maboborn again ulit. Hindi. We have to stand up. We have to carry the name of Jesus Christ. And that includes His authority and His character na ating ipapamuhay. Not by escaping to a distant land, but by shining the brightest light in the very place where God planted you. Saan ka itinanim ng Diyos? Saan ka inilagay ng Diyos? Nagtanong ka na ba, bakit kaya ako nandito sa company na ito? Ang gulo-gulo dito. Bakit kaya ako nandito sa pamilyang to? Sirang-sira na yung pamilyang to, wala ng pag-asa. Ito lang ako, anak lang ako para maborn again ang magulang ko. What can I do? Di ba may mga ganun tayo? Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, ano pang impact na magagawa ng church namin? Ano pang impact na magagawa ko para sa mga taong ito? Ang gulo-gulo na ng bansa nga, ang gulo-gulo na nga ng mundo. May mangyayari pa ba?
Di ba? Yun sometimes yung tanong natin. Pero alam nyo ba, sa science po, sa pag-aaral ng human vision, na-discover po ng mga scientists kung gaano ka-sensitive ang mata ng tao sa liwanag. Studies have proven that on a completely dark and clear night, ang human eye daw po can see the flicker of one single candlelight from up to 48 kilometers away. That's almost 30 miles. Kahit daw ganun kalayo ang maliit na kandila sa isang sobrang dilim na lugar, kayang-kayang makita ng human eye. Imagine, isang maliit lang na kandila, hindi niya kailangan maging isang forest fire para mapansin. Hindi niya kinakailangan maging isang giant floodlight sa isang stadium na malaking-malaking ilaw para lang makita. At higit sa lahat, hindi kailangan mag-travel ng kandila at lumapit sa tao para lang mapansin. Kailangan lang nitong manatili sa pwesto niya, manatiling nakasindi. At kaya nitong basagin ang napakalawak na kadiliman. Church, ganyan din ang ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Ganyan din ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Before we could ask for a greater stage, for a bigger ministry, maging blessing muna tayo sa mga maliliit na bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hindi mo kinakailangan maging sikat na preacher para maging effective na representative ni Christ. Hindi mo kailangan pumunta sa kabilang dulo ng mundo para maging missionary. Although, may mga missionaries tayo and we appreciate them. Pero rest assured na talagang even family nila, tinitingnan nila at binabantayan nila kahit nasa malayo sila. Hindi, ang mission nila, hindi a way to escape from their family. But instead, they bring their family in the ministry. Kailangan mo lang maging faithful na kandila sa loob ng bahay mo. Sa desk or sa table mo, sa classroom, sa opisina mo. Kasi no matter how dark your workplace is, how broken your family situation might seem right now, your small, consistent, everyday acts of love and kindness can pierce through that darkness. Makikita at mararamdaman niya ng mga tao. Sapat ang liwanag mo, kapatid. Hindi mo kinakailangan maging grand. Hindi mo kinakailangan silaban ang buong bahay para lang makita nila ang ilaw. Minsan gusto mong dalhin, laging kinakailangan si pastor na mag-pray dito. Kinakailangan dalhin ko na sa bahay itong mga kapatid ko, lahat sila. Kapatiran ko sa church, sama-sama kami para mas malakas yung liyab. Pero minsan pala ang kinakailangan mo lang ay maging consistent sa maliit na ilaw na hawak mo. Sapat ang alat mo, kapatid. And you have already been sent. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, we just sang early today. Kanta tayo kanina, no? May mga umiiyak pa, talagang, Lord, send me! Di ba? Here I am, send me! Kanta tayo. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Pero kapatid, I just want to tell you that you have already been sent. Nandyan ka na sa mission field mo. At ang kailangan mo na lang ay maging faithful representative ni Christ to where you are right now. Will you stop looking for a different mission field and start faithfully shining exactly where God has placed you today? Kasi kung sa lugar mo ngayon hindi ka nagiging tunay na pagpapala, paano mo i-expect na palalakihin ng Lord ang field mo, ang mission field mo? Your mission field was never missing. You have already been there. So shine your light at magpakaalat ka dyan faithfully at huwag kang mapapagod dahil ang Diyos ang mag-i-expand ng iyong territory, ng iyong mission field once na mapagkatiwalaan ka na dyan sa family mo, sa school mo, sa workplace mo, sa business mo, sa mga taong nakakasalubong mo lang araw-araw,
Sa palengke kung saan namimili ka, may suki ka, na-sharean mo na ba? Have you tried? This is a challenge for every one of us. Before we could aim for a bigger platform, abutin muna natin ang mga tao sa paligid natin. Amen? Let's pray. Father God, we thank you for this wonderful reminder. Tinawag mo kami, Panginoon, minahal mo kami, Panginoon, to go and make disciples. At Lord, before we could go to Samaria, to Judea, and to the ends of the earth, Lord, hayaan niyo muna po kami, O God, and we pray na maging faithful muna kami sa aming mga Jerusalems, sa aming families, sa aming workplace, sa aming inner and smaller circles, O God, that we have right now. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang po authority ang dala namin, but also your character, O God. In all that we do, Lord, amin pong maipamalas at maipakita sa lahat ng mga tao kung paano ka magsalita, ganun din kami magsasalita. Kung paano ka kumilos, ganun din kami kikilos. Kung paano mo tingnan ang mga tao, Panginoon, ganun din namin titingnan sila, O God. Kung paano ka magmahal, yun din ang aming ipapamuhay, O God. Kaya Lord, huwag niyo pong hayaan na ma-overlook namin, O God, yung mga bagay na mahahalaga din, O God. Huwag niyo pong hayaan na mapagod po ang mga kapatid ko pong ito, Panginoon, sa kanilang mga missions, O God. Sa aming mga mission field, O God. At kahit, Lord, hindi kami maging sikat, hindi maging malaking aming platform, O God. As long as we can bring people, O God, souls back to you, O God, one by one. Even our children, ang aming mga pamilya, ang aming mga kaklase, hindi man sila malalaking tao, hindi man sila mahalagang mga tao sa lipunan, O God, but Lord, we are all very important to you, O God. And you died on the cross for each and every one of us, O God. So as we serve, O God, hindi namin titingnan kung sino ang tao na aming paglilingkuran. Hindi namin titingnan kung worthy ba ang isang tao of our service, but kasi Lord, even as, O God, we're not worthy of your love, but you give your love anyway, O God. Kaya Lord, kami, Panginoon, out of gratitude, dahil kami inspired sa ginawa mo sa aming mga buhay, mamumuhay kami ng gaya mo, Panginoon. Lord, hindi po nawawala ang aming mission field at hindi na kami maghahanap kung saan-saan dahil nandito na kami ngayon. At magiging effective, consistent, and intentional kami, Panginoon, sa kung saan mo kami nilagay. Sa iyong papuri, pasasalamat at pagdakila, in Jesus' name we pray. Amen. For this part po ng ating service, gusto ko po munang magtanong sa inyo ng isang question. If napansin na po natin sa buhay natin na ang pinakamahirap na i-let go ay yung mga bagay na feeling natin ay tayo ang may control. Minsan, oras natin, pangarap natin, mga plano natin, at kung minsan po, yung mga finances natin. This is a natural psychology effect na kung saan we naturally want to hold on to the things that we think gives us security. Pero, as believers, God continually reminds us that there is one truth. Everything we have is already His. At sa buhay natin, ang trabaho, ang family, ang talents and opportunities natin, even yung strength na meron po tayo ngayon, ay lahat ng ito ay regalo from God. And that's why giving is not just about money. Giving is also about trusting God. Every time we choose to obey God, whether through our time, our forgiveness, our service, our talents, and of course, our finances, we're saying, Lord, I trust you more than I trust myself. Sabi po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. The principle is not about wealth.
It is about putting God first. Kapag inuuna po natin ng God sa ating mga buhay, we acknowledge that He is the source of everything that we have. We recognize na kung ano man ang meron tayo sa moments na ito, hindi lang ito dahil sa sarili nating effort. Yes, we have worked hard, we make plans, and also we make decisions. Pero ultimately, God is the one who gives us strength, who gives us the wisdom and opportunity to do these things. And that's why, that's exactly is kung saan po tungkol yung ating tithes and offering. Hindi ito simpleng transaction between us and God. It is about a form of worship then. It is our way of saying, Lord, thank you kasi you've been faithful. Kahit minsan hindi ko naiintindihan ang nangyayari, I know you will continue to provide. Gusto rin po nating maintindihan na yung ating building fund and or pledges, hindi lang to about sa pagbibigay natin para sa isang building. We are investing sa lives na meron tayo ngayon and sa future lives na dadating pa. We don't know na baka years from now, may isang bata na makakakilala kay Jesus. Or meron ding isang pamilya na marerestore pag umattend sila sa church. Baka meron ding isang tao na makakahanap ng hope, healing, or purpose because there is a place where they could encounter God. At yun po yung gusto nating ibigay para sa ating building fund. We may never know all the lives that will be changed through what we give today, but God does. We are here today as we prepare to give. Let us also ask ourselves, is God truly the first na ating pinagkakatiwalaan sa ating mga buhay, not just in our finances, but in our decisions, careers, dreams, and even in our ordinary moments of the day. Because sometimes it is easy to say, Lord, I trust you. Pero medyo mahirap siyang sabihin, lalo na kapag hindi na naggagawa yung mga plano according to our plans. It is true the real question that, Lord, even when there's uncertainty, I will still trust you. I will still put you first. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating mga money, kundi God doesn't even need our money kasi alam natin na mayaman ang ating God. He wants us to surrender our hearts, to learn how to trust, and to learn how to give willingly. So as we give our tithes, offering, and building fund today, let it be more than just an act of giving. Let it be a declaration that our lives belong to God. Our time, dreams, resources, and our future all belongs to Him. And whatever He has entrusted us, we can faithfully give back to Him because we trust the one who gave it to us in the first place. So, mga kapatid, let us give not out of pressure, not out of fear, and not simply because it is expected of us, but out of gratitude, obedience, and trust in our faithful God. Tayo po magkaloob. May your praises live in every word we speak, and with every gift of breath we breathe you in. All the works that you have done consume our hearts. When all the earth compares to who you are, when all the earth compares to who you are, 1,000 hallelujahs come
Atin pong ipag-pray ang ating mga kaloob. Lord, salamat po sa mga blessings na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat po sa mga naging tithes and offering and building pledges namin. Lord, magsilbing mabangong samyong po ito sa inyo. Patuloy pong magamit ang mga funds na ito para po sa ikapupuri at ikalalago ng bahay-sambahan ninyo, Father. And Lord, sa mga maghahawak po ng mga perang ito, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng knowledge and wisdom at patuloy nyo pong panghawakan ng bawat isa. Patuloy nyo rin pong i-bless ang bawat isa sa mga nakapagbigay at hindi pa nakakapagbigay. Kayo po magturo sa mga puso namin na patuloy na isik ang kauna-unahang papuri ninyo. Kaya po, Father, sa mga blessings po na binibigay namin sa inyo, patuloy po itong maging isang magandang pagpapala. Thank you po, Lord. We love you, Lord. In Jesus we pray. Amen. Tinatawagan naman po natin lahat dito ang may mga kaarawan o birthdays ngayong month of July. Ganon din po yung mga may wedding anniversary ngayong July. Punta po tayo dito sa harapan para po ating ipag-pray. Atin pong ipag-pray kayo. Lahat po, pati po mga kids dun sa likod. Sabi po sa Jeremiah 17 verses 7 to 8, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Kaya naman, patuloy po tayong mag-trust sa ating Panginoon. And salamat dahil binigyan pa muli kayo ng God ng another year, another blessing to serve Him. Pakitaas po ng mayroong wedding anniversary. Yan, praise the Lord. At yung mga nandito pong sa side na ito, yun po sila yung may birthday. Hindi ko na po tatanungin ang kanilang day, mga dates ng kanilang kaarawan. Atin pong stretch ang ating mga kamay sa kanila para po atin silang ipag-pray. Hallelujah, we praise and thank you, Lord, sa mga buhay po ng aming mga kapatid na naririto sa aming harapan. Salamat po sa kanilang kaarawan. Salamat po, Lord, dahil nakilala po nila kayo, Lord God, at naging Panginoon at tagapagligtas nila kayo, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Salamat po sa kaarawan nila. Salamat po for another year, Lord God, na blessing, Lord God, sa kanila, Panginoon. Lord, patuloy naming tinataas sila sa inyo, Lord God, ang lahat ng may kaarawan mula sa bata hanggang sa may edad. We pray, Father, Lord God, na ang blessings mo po, Panginoon, sa kanila ay patuloy, Lord God, na umapaw, Lord God, ang kanilang pagpalain niyo po sila spiritually, lalong-lalo. Ganun din po, Panginoon, financially, ang kanilang, bigyan niyo po sila, Lord God, ng good health and body strength, Lord God. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit o karamdaman. Ganun din po, Panginoon, we pray, Panginoon, na ang blessings, Lord God, na nagmumula sa inyo, Lord God, ay patuloy na mag-overflow, Panginoon. At patuloy din na sila ay maging blessings, Lord God, sa kanilang family at sa lahat ng kanilang kakilala, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, anumang heart's desire nila, Lord God, anumang plano nila sa kanilang buhay. We pray, Panginoon, na patuloy itong maging aligned, Lord God, sa inyo pong will and according to your way, Panginoon. We pray din po, Panginoon, na kayo po ang magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ganon din po, Panginoon, ang amin pong mga kapatiran, Lord God, na mayroong wedding anniversary. We pray, Panginoon, na patuloy niyo po silang i-unite with your love, Lord God, sa kanilang pagsasama bilang husband and wife. Ganun din po, bless niyo po, Lord God, ang kanilang family, Lord God. I-provide niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw at i-bless niyo din po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Maging pagpapala sila, Lord God, sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, Lord God, at patuloy naming ipinagkakatiwala, Lord God, ang kanilang mga buhay, Lord God, sa inyo.
We praise and worship you, Father. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Good morning po. Tatawagan po naman natin ngayon yung mga magta-travel. Si Brother Bong. Wala po bang sasabay sa kanya? Kahit taga-bit-bit ng kanyang mga gamit. At tulad nga po ng mensahe kanina, si Brother Bong po, dito tayo sa gitna, ay pupunta na muli sa kanyang missing field. At alam po natin ang mga OFW ay mayroong mga mission. Hindi po sila pumupunta ron ng wala lang. Naalala ko na naman yung mga dialogue ni Daddy. Hindi siya pinagaling ng wala lang. Kaya tulad po ni Brother Bong, hindi po siya pumupunta ron ng wala lang. Kaya atin po siyang ipag-pray sa kanya pong pag-travel. Kaya nga, mamaya. So atin pong ito na ating mga kamay kay Brother Bong. Maraming Diyos sa dakila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo na nga po si Brother Bong, amin pong tinatagubilin sa inyo puli sa kanyang pagbabalik sa kanyang trabaho, sa kanyang missing field. Lord, kayo po ay Diyos ang siyang mag-ingat sa kanya, gabayan mula po rito, puntang airport at saka mula po sa airport papunta sa kanyang destinasyon. Kayo po Diyos ang siyang mag-ingat sa kanya sa po ng kanyang mga kasamahan sa flight. Ingatan mo po sila na makarating doon ng safe and sound at patuloy mo ang kapayapaan ay pagkalob sa kanya sa pansamantalang muli na paghiwalay ng kanyang family. Kayo po Diyos ang siyang magkukomport at patuloy na iingatan mo po siya, wisdom, knowledge, and understanding ang niya ipagkakalob sa kanya na magampanan niya na may katapatan, kalakasan, ang kanya pong trabaho, Diyos, at siya pong paglagay niya doon, patuloy mo siyang gamitin din, mightily, at makita po sa kanya ang kaluwalhatian bilang anak mo, Panginoon, bilang pinili mo, Diyos, ay may patuloy po niyang maibahagi, makita po sa kanya ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po at patuloy niyang magampanan ang kanyang trabaho na may katapatan. Patuloy na kayo po, Diyos, ang siya magbigay ng lakas, katatagan, at comfort, Panginoon, sa kanya. Kaya maraming salamat po, Diyos, at hanggang siya po ay babalik pong muli ng ligtas at payapa sa kanyang family. At tulad po kung paano mo siya iningatan sa maraming panahon na kanyang pag-alis, ganon din po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Diyos, na patuloy mo siyang sasamahan. Kaya maraming salamat po, Diyos, at amin pong inaangkina ang matagumpay na pagtatravel na aming kapatid na ito. So po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord! Sabi nga, we do everything for the glory of God. Kaya whether we eat, nandito man tayo ngayon sa church, nasa bahay, nasa opisina, lahat-lahat, we do everything with excellence. We do everything na mayroon na ina-acknowledge natin lagi ang God natin. So, purihin natin ang God. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, 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 Cross, give it
has made us alive. We'll never be the same. Hallelujah! We praise you, O Lord. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name. Hallelujah. For your glory. We praise you. We praise you. Hey! Hallelujah. We praise you, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. What a sacrifice that you laid down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah. All that we are, come on, church, let us offer everything. Hallelujah. All that we are for your glory. Praise you, Lord. Woo. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. Hey! Yes, oh Lord, we praise you. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. Sa'yo na aming Lord of the Harvest, ang buong buhay namin ay tanging sa'yo at hindi kami mapipigilan na ipagsabi sa lahat ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, ang katapatan mo sa iyong mga anak, O Diyos. Purihin ka sa buhay ng iyong mga anak. Napakadakila mo, Panginoon, pero ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay tunay nga na hindi masusukat. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tinawag mo. Tinawag mo hindi lamang para manatiling miyembro ng church na ito. Hindi lamang para maging family, Panginoon, ng church na ito, kundi tinawag mo kami upang lumabas, upang dyan sa labas ng sanctuary na ito ay ipagsabi namin ang iyong kabutihan. Magiging asin kami ng mundo, Panginoon, kung saan mo kami nilalagay. Na tuwing makikiminggal kami sa iba, Panginoon, mararamdaman nila, Panginoon, na merong flavor ang mundo. Na merong Diyos na mapagmahal. Na merong Diyos na dapat silang pagkatiwalaan. Every time nabubuka ang aming mga bibig, Panginoon, maririnig nila sa amin, Panginoon, ay tanging papuri lamang sa iyo. Mga salita na makapagpapalakas ng kanilang mga spiritual life. Makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Every time na nakikita nila, Panginoon, ang ilaw na nagmumula sa iyong mga anak, Panginoon, hindi pa man kami nagsasalita, mabibless na sila sa amin, Panginoon. Sapagkat ito ang layunin mo. Binibless mo kami na yung mga anak para maging blessing sa iba. Kaya naririto kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin at nagsisay yes kami sa iyo sa oras na ito, Diyos. Kahit na meron kaming mga dalahin,
kanya-kanyang mga problema, kanya-kanyang mga sakit, karamdaman, may mga masamang nararamdaman, pero Panginoon, makikita pa rin namin nila sa amin, O Diyos, na bilang mga anak mo, kami ay tunay mong binago, kami ay tunay na magiging blessing sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo na nakilala namin. O Diyos, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na ginamit sa oras na ito. Sa aming Pastor John, O God, i-bless mo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at patuloy mo, Panginoon, ipagkaloob ang kanyang mga heart's desire. Patuloy mo siyang bigyan ng anointing, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong banal na salita. Maging ang lahat ng mga ginamit mo, Panginoon, para tumayo sa unahan, ang aming worship team, bless mo sila, Panginoon, and more anointing. Lalo mong pagandahin ang kanilang mga boses. Lalo mo silang gawing pagpapala sa lahat ng tao. Sa lahat, Panginoon, ang ginamit mo para mag-exhort, para mag-pray. Sa lahat, Panginoon, ang mga ginamit mo kahit behind the camera, so God, sa mga nag-welcome sa amin, sa mga nagturo sa mga bata, sa multimedia ministry, sa lahat, Panginoon, ng mga naglinis, nagluluto, Panginoon, i-bless mo ang lahat, Panginoon, at ipakita mo sa kanila na tunay nga po na hindi nasasayang ang lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Pero, Panginoon, hindi natatapos dito yung ministry namin. Paglabas pa lang namin, Panginoon, ng sanctuary na ito, ang bawat isa sa iyong mga anak na naririto ay gagamitin mo, Panginoon, para maging ilaw at asin ng sanlibutan. Bigyan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng tapang. Bigyan mo kami ng anointing. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob upang ma-share namin, Panginoon, ang gospel. Hindi lang sa pananalita namin, kundi sa aming magagawa, pag-uugali at sa bawat ngiti na manggagaling sa aming mga labi. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at lahat ng ating mga heart's desire ay ilapit natin sa Kanya sa oras na to. Sabihin mo yan sa Kanya kung yan ay sakit at karamdaman, merong kagalingan sa ating Diyos. Kung yan ay problema, mas magaan ang pamatok na ibinibigay ng ating Panginoon. Ilapit natin yan sa Kanya. Taas natin na mataas ang ating mga kamay. Church, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your heart to God. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Humayo tayo, paglabas natin, mangaral tayo ng salita ng Diyos. Kamayan po natin ang ating mga kapatid.